Welcome to Sadie's Podcast, a podcast where we explore the different challenges and experiences that come with growing up and navigating through life. Whether you're in your teens, 20s, or beyond, this podcast is for you. In each episode, we'll be discussing a variety of topics that affect us all, from personal development and relationships to career and spirituality. We'll be exploring these topics with a fresh perspective and an open mind. Our goal is not to have all the answers, but to create a conversation that empowers us to figure out life together. So if you're ready to explore the ups and downs of life and learn from our guest experiences, then this is the podcast for you. I'm your host, Cedric, and I can't wait to grow and figure life out with you. Let's get started. So yeah, wait lang. Kumakain ako guys ng aking breakfast. Piyaya, pinili ko 2 days ago. At kape. Wait lang. Multitasking tayo guys. My goodness, ang sarap. Tastes like money. Sorry. Sana ba ako? Ang topic na i-share ko sa inyo guys, how I ended up having my own website and paano ko to na-pursue tong passion ko na to. Okay. Nung sa Pilipinas pa ako nagtatrabaho, my second job was working with telecom company. Actually, hindi siya telecom, pero it's related to a telco. Hindi siya telecom. Cellphone. Sorry naman, cellphone. So, yung brand na hinahandle ko is Nokia. I worked there for about a year and a half before ako nag-transition sa pagtatrabaho sa call center. Okay? So, sa taon ko na yon, maraming pagbabago. Like, before it was ordinary OS na Symbian. Symbian yung operating system ng Nokia. For those who are not familiar with kung ano yung operating system ng Nokia, it's a Symbian. 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 And then, nag-transition sila sa Lumia, Windows Phone. Windows Phone sila and then they call it Lumia. Yung mga devices nila na flagship phone sila at saka yung mid-spec na mga devices nila. So, those times na natatrabaho ako sa Nokia, doon ko nakita and na-discover talaga. Na-discover ang Google AdSense. FYI guys, yung Google AdSense these days, or this 2023, si Google AdSense ang nagbibigay ng advertising sa mga content na pinapanood nyo sa YouTube, and people are earning money from YouTube. It's because of Google AdSense. Without Google AdSense, wala silang revenue. It's the same with website. So, Google AdSense provides ads sa kahit anong website na makikita nyo. And we call it monetization or na-monetize. So, people know it already. Monetize. Monetize ka na ba? Are you earning money from your content? Are you monetized? So, that time, yung Google AdSense, hindi pa talaga siya grabe yung technology na ina-apply nila. When I say Google AdSense 2013, Google AdSense is context lang siya, context ads. Ano yung ibig sabihin ng context? Usually kapag magpa-browse ka ng website, ang makikita mo is pictures, videos, and may text sa ilalim. Ganyan. Pero noon, yung Google AdSense na advertisement nila is text lang. Letters lang, kumbaga. So, kapag example, bibisita ka sa website ko noon, kung meron man ako noon, text lang ang makikita. Hindi siya picture, hindi siya video. Pero, as the years goes by, nagiging advanced yung technology nila, and they were able to apply images na advertisement, and then ended up videos. Before, wala pa akong YouTube noon, pero hindi ko pa kasi alam paano
mag-create ng website that time. Hindi ko alam kung ano yung Blogger, hindi ko alam yung anong Blogspot, hindi ko alam yung domain, hindi ko alam yung yung IP4, IPSv4, mga jargon busters to set up your own website. So that time, nag-try lang ako mag-visit ng website nila na AdSense.com, and then nakita ko doon is you need to enter your website for you to start to get monetized and everything. Sabi ko, baka ito yun. Doon ako na nagka-interest sa website development. Sabi ko, baka ito yun. Kasi ako, what if? And I think, ganun yung yung pander ko noon Kasi hindi ako sure. What if mag-create ako ng website? Magkakapera ba ako dito or baka i-scam lang ako? I think ganito I think ganito to. Like, kapag gagawa ako ng website, I think magkakaroon ako ng business dito. Advertisement. Since sa fintech ako nagtatrabaho, I decided to research more at a young age. Nag-start ako from the very beginning. Kasi how the way I study is it's like pyramid. You start from the bottom until you reach at the top. Meaning, ang dami mong matututunan from the bottom. Research and research. And then, fast forward, 2015, nandito ako sa UAE. Pero that didn't stop for me to research and then how to create your own website, how to use templates to apply to your blog site, ganon. So, extensive research at hindi ako nag-stop doon. Kasi, passion ko to. Interesado ako dito. Kasi kapag may mga bagay na hindi ka interesado at pinipilit mo ng sarili mo, example, nag-graduate ka sa ganitong course and then hindi mo naman pala na-apply yung course mo tapos sa iba ka nagtatrabaho. Kasi nga, doon yung gusto mo. Or there's no possible options at all. Pero sa akin kasi, since gusto ko naman talaga at interesado talaga ako, I said, okay, every time na may internet ako, I'll try my best to research. Kasi yung iba kasi kapag, I remember that time kapag kasi sa city ako na nakatira noon. So, kapag magbabrowse ako sa internet, sa mga internet cafe, yung iba kasi naglalaro ng Dota, World of Warcraft. Ako naman, ang ginagawa ko, nag-research lang talaga ako just to time pass and then to feed my knowledge about it. So, ayun na nga. Nandito na ako sa UAE, syempre may resources na tayo. I have my resource, I have my card, like how to make a payment online, ganito, ganyan. So, syempre, fresh from the boat tayo, so we have to to adjust and then to discover these things. Kasi dito sa UAE kasi napaka-advance ang technology nila. It's so easy, everything you can just make a payment or you do whatever you want online and it's safe. So ang nangyari doon, doon ko na napagtanto na pwede akong makabili ng domain using my card. Yung domain is .com. Kapag bibisita kayo ng website, tapos ang sa huli, .com, ganun, domain ang tawag doon. For those who are not aware of this, domain ang tawag doon. DOMAIN. Domain. Ganun. So, sabi ko, okay, since na may knowledge na din naman ako how to create your own website and how to set up your domain sa website na to, so yeah, let me do that. And right after, okay, nakaset up na ako ng website. I remember that was summer of 2015, my first annual vacation from my first company here in the UAE. So I remember, pumunta pa kami ng Sheikh Zayed Grand Mosque. Kasama ko yung isa kong tita na nagbakasyon all the way from the Philippines. So nagstay siya sa isa ko ding tita, which just happened to be na first cousin niya din. And then nag-tour kami doon. Pumunta kami siya sa Sheikh Zayed Grand Mosque, and then nag-take ako ng pictures about nag-take ako ng pictures ng Sheikh Zayed, and then ako kasing tao, din na-document ko lahat yan. Those were the days na
kailangan kong i-share sa Facebook kasi ipakita ko na, ay, ito pala yung Abu Dhabi, ganito, ganyan. Pero since parang nag-mature na din ako, sabi ko na lang na there are some things that you don't want to share in social media, which is too much. Pero kino-consider ko yung that time kasi nga kasi may, ako na, nasa sa isip ko na ay vlogger ako. So, kailangan kong i-share, ganun. Anyways, yun yung first ko na vlog. Nagsulat ako ng content about Sheikh Zayed Grand Mosque, and then, yung pinili ko na website, actually, hindi siya Sadie's Random. My other website is doramodedigital.com. Actually, hindi pa siya .com eh. That time, nag-i-start pala ako, that was live yung domain. Kasi, I thought, okay, instead of .com, medyo mahal kasi yung .com. So, yung .com, that would cost you around mga 7,000 pesos. Kung i-convert mo siya sa peso. So, yung .live, naka-offer lang siya for about 500 pesos lang. So, ang ginawa ko, kinuha ko na yun kasi naka-sale naman sa GoDaddy. So, yung GoDaddy, sila yung nagbebenta ng mga domains. So, ang ginawa ko, since na tinatawag kasi ako ng auntie ko na yung tita ko pala na, ikaw, palagala ka talaga, Dora ka talaga, Dora. Sabi ko, napaisip ako, maganda kayang website, may pangalan Dora Mode. O sige, mag-Dora Mode tayo at auntie, sabi na. Okay, Dora Mode digital.life. Bakit digital? Kasi everything, everywhere, ina-upload mo siya online. So, it's like digital na, di ba? So, Dora Mode digital.life. And then, sabi ko, okay, let me submit this domain to AdSense. But before that, sabi ko kasi, kailangan ko munang mag-earn ng maraming traffic. Ang traffic is yung mga visitors na bumibisita sa website mo. So, sabi ko kasi ayoko naman na hindi i-approve ni AdSense kung wala pang bumibisita sa website ko. So, ang ginawa ko, upon creating, nag-join ako sa mga group sa Facebook. Kasi noon, meron pa kasing Google+. Ang Google Plus kasi is parang social media account or sites ni Google. Competitor niya si Facebook. Pero, kalaunan, they stopped it and wala ka ng Google Plus na makikita. But before, ang hype sa Google Plus, malaking tulong yan para makakuha ka ng traffic actually sa Google Plus. Kape. Okay, kape. So, ayun, marami akong nakuhang traffic doon, and it's an organic traffic, meaning natural siya. You didn't bought any traffic just to get more views from your analytics para i-review ni AdSense. So, ginawa ko, full setup na yung website, may address na ako doon, may information na, kasi yun din yung mga requirements ni AdSense for you to get approved sa monetization nila sa website. Kung inaakala mo na sa YouTube, kailangan mo ng ganitong hours, ganitong views, sa AdSense naman for website is iba yung requirements nila. You should be consistent and you should have content all the time para makita nila na, ay, oo, yung website mo is consistent sa pag-upload ng mga articles. So, it's worth it na pwedeng malagyan ng ads. So, ganun ang ginawa ko. Siguro after a month, nag-apply ako, na-approve siya. And then, sabi ko, what? Yes, na-approve siya, guys. Kaya sa akin kasi yung website na doramodigital.life, up until now, active pa din siya, and I have 2 websites. So, sabi ko, paano ako mag-earn ng money dito? So, ang ginawa ko ay I'm still sharing or writing contents sa aking website na yon that time. And then, to my surprise, after a month, may natanggap ako na email sa AdSense na in order for them to pay you, mag-send sila ng additional na verification, which is in form of PIN na isi-send through snail mail. Google kasi is very traditional sila, guys. Kahit hanggang ngayon sa mga content creator sa YouTube, kapag mag-send sila ng AdSense sa mga content creator nila, it's not about email. Although, last recourse na yun, I will discuss it later. So,
nag-antay ako for additional month. So, I have to, kasi dito kasi sa UAE, walang PO box. You need to pay for your own PO box. So, PO box is really needed for AdSense. Kasi mandatory field yon. So, may nahanap ako with the help of Google, of course. Nahanap ko yung isang PO box and I just paid extra for it. Hindi ko siya na-receive, guys. Second attempt, syempre, excited ka na kasi makukuha mo yung PIN. Once na-activate mo yung PIN sa AdSense account mo, then you can start earning money. Ita-transfer niya sa bank account or Western Union. That time it was Western Union, pero now they removed it. Select accounts that should be bank-to-bank na lang siya. So, second attempt, nag-request ako ulit. Kasi kapag after third attempt na, i-deactivate na nila yung yung AdSense account mo. So, make sure na natanggap mo yung mail. So, third attempt, wala din. Second attempt, wala pa din. Wala akong natanggap na na PIN. And then, syempre, frustrated na ako kasi sabi ko, ba't gumagawa ko ng content pero wala naman pala akong benefit na nakukuha dito. And then, later that, binigyan ako ng option ni AdSense na since na sa UAE ka, medyo pahirapan, so siguro kinonsider nila, nagpadala sila ng online verification. So, I just need to upload some IDs and then manually doon nila inactivate yung aking AdSense. Pero yung nangyari naman sa isa kong website talaga na na-establish ko na talaga, it's in a form of snail mail din. So basically natanggap ko naman yung verification PIN on time. A month talaga siya. Same address, same PO box. I don't know what happened sa una kong website tapos yung AdSense ko doon, pero 2 times wala. So binigyan nila ako ng manual na activation. Anyways, so ayun na nga. Exciting, no? Nagano na ako. Bali, nangyari doon, nag-start nang lumabas yung advertisements or yung ads sa website ko. And then, nagulat ako kasi sa dashboard ko, like every week, may lumalabas na amount ng pera. Sabi ko, fake news ba to or legit talaga to na pera talaga to? Kasi I highly doubt kasi baka ginugood time ka lang. Guys, legit siya. Sorry, kumakain ako. Legit siya, guys. So, 21st yung payout ni AdSense. Every 21st of the month. Still, nagpursue ako na magsulat ng content kasi syempre may inspiration na tayo. Doon na ako napaisip na, ay, sa perang ito, meron na kaya ko nang bumili ng anong gusto ko, ganon. Eventually, yung first ko na payout sa AdSense, that was $350 in a month. So, extra yun sa ko on top of my salary kasi magkano lang naman yung salary ko noon. 350 times mo sa 14. Magkano kaya? Kasi iba yung palitan ngayon. Lagay natin times 55. So, 19,250 pesos yung first ko nakuha kay AdSense. And by writing content. Kasi that time, I feel introvert. Feel lang. And then, introvert pa ako that time, so I don't have the guts to speak in front of the camera. Ganun ako kahit na shy yarn. So, ganun. So, ang nangyari, sabi ko, what? Totoo ba to? Gosh! AdSense is real. Kaya doon ako nag-start na magsulat ng content. At shinare ko to sa mga kaibigan ko sa Pilipinas who are also interested. Shout out sa'yo, sis Jessica. Sa pamangkin ko pala. Hi! Kamusta na yung website? Okay pa? Kaya lang. Push lang. So anyways, yun. Doon na ako naka-establish ng okay, maganda to. It's like you can consider it's a business as well actually because you are earning money from it. And you are writing content for something that you really like to. Ako kasi nagta-travel ako. So,
Sa pag-iipon ko na yon, by the way guys, sa pag-iipon ko sa money na nakukuha ko sa pagsusulat at si AdSense ang nagbibigay ng revenue sa akin, I was able to save money for my travels. I went to some Eurozones, Georgia, Armenia. Tapos nadala ko ang auntie ko sa Taiwan with the help of AdSense. Laking tulong yon. Kaya sabi ko, wow, ang saya naman. Ang saya kapag kung ito talaga yung passion mo, kahit sabihin mo na yung revenue darating lang yan. Pero no, it's coming because you love what you do. This is your passion. So sa mga tao dyan na hinahanap kung ano yung niche nila o hindi pa nila na-discover, darating lang yan. Huwag yung isipin yung pera. Kasi these days, yung vlogging industry, or you can consider it vlogging industry, sobrang saturated na siya. So, for example, pupunta ka sa isang mall, example dito ka sa abroad, and then you want to vlog this mall. Do you think ikaw lang ang nag-vlog ng mall na yan? So, the competition is very high, and then, it's really saturated. So, ako, up until now, nag-vlog pa din ako kasi people thought that vlog is vlog. Sabi ko yung vlog po, so I have to explain to these people again na yung vlog po is nagsusulat ka and yung vlog po is video po yon. So iba po yung vlog at saka sa vlog. Kasi kapag sabihin nila na vlog or vlog, ang iniisip nila video agad-agad. Very wrong, iba yun. Nagsusulat po kami. Did you know that yung lahat ng websites, alam mo ba kung sino usually ang nagdi-distribute ng ads? AdSense. Anong website yan? Yung mga, meron kasi ako, syempre, since na may alam na ako sa ad inventory, yung example, yung mga website, yung mga third party na nagdi-distribute ng ads sa mga website, bumibili sila ng advertisement sa Google. Ang tawag doon is ad inventory buying. So, kung may business ka na nagbibigay ng ads, bibili ka muna ng ads kay AdSense. Tapos, si AdSense ang magbibigay ng ads sa'yo. Tapos, ibebenta mo naman ulit sa mga website na kasosyo mo. Ganon ang business ng advertising. Malaki siya. Sobrang laki ng ng makukuha mo dito. As long as you found your niche, alam mo kung paano to i-disseminate sa mga followers mo, and you know kung ano yung content mo as an influencer. Kasi once you started writing, you are influencing somebody. You are influencing to share this information, this knowledge to everybody. And you give also yung tao dito, magpursige na yung mga followers mo ay, gusto ko rin yung ganito, gusto ko rin yung ganyan. Kasi si Cedric pala siya, no? Content creator, tapos nag-start na siya sa humble beginning. So gusto kong gayahin na ganun. You are influencing somebody. It's not only about for the clout or for the money itself. Okay? So, ganun na nga. And siguro by the following months, nag-start ako to create. Kasi once you created your own domain, your own website, you cannot delete it and change. So, you have to create another one. Ginawa ko yon by the following months, I guess, after 5 months. After ginawa yung Dora Mo Digital. Saydisrandom.com, same year, but ibang months lang siya. Doon ako nagpursige. Kasi sabi ko, Saydisrandom, yun yung pangalan ng ng website ko. Kasi nga, I am writing random stuff. To be honest, yung niche ko is all about travel, pero sabi ko sometimes kasi kapag hindi ka naman nagta-travel, so ang isusulat mo na content, syempre other stuff din na lang. So saydisrandom.com. That's the reason it's Saydisrandom, because I am writing different contents. It's not about travel, but other stuff as well. Informative contents or unboxing, tech unboxing, and everything in between. So Saydisrandom. So, check ko yung stats ko na ngayon. Nakalimutan ko kung ano na. So, to give you an idea kung ilan na
yung nag-view sa website ko, about 1 million na. Wait lang, blogger.com. Check ko yung stats ko dito. Just to give you an idea. Kung gaano karami na yung na-influence ko. At kung ilang tao na ang bumisita sa website ko just to check my content. So, let's see the stats. 1,446,000 at the moment. Yeah. 1,446,000. Wow! I'm so happy. Di ba, guys? So, maraming pinagdaanan tong website ko. And kasi noon meron kasi akong software na, hindi naman siya software, pero online software na lang if you can consider that, na chine-check yung ranking mo. That is what you call Alexa ranking. Alexa ranking from Amazon, it's an internet web service company. So, oh my God, narinig ni Alexa yung boses ko. Kasi meron din akong Alexa actually dito. So, traffic and analytics siya na nagde-detect kung yung Alexa mo ba, yung website mo ba, ano na yung ranking sa internet. So, they are analyzing kung maganda ba yung performance ng website mo. Ganon. So, did you know that yung Alexa na web services ni Amazon, doon din nila kinuha yung pangalan ng kanilang smart speaker, which is Alexa. Because Alexa can recognize and can find anything that you want on the internet. It's an Amazon cloud-based artificial intelligence. Doon nila kinuha yung pangalan na Alexa sa kanilang web services din. Kasi si Alexa Web Services, kinukuha niyo lahat ng details sa internet. Kaya matalino si Alexa, may idea siya kung paano mahugot yung mga ganitong questions, tapos sasagutin niya na lang right away. Ganon. And, just a fact. Okay, so, ayun na nga, nakita ko sa Alexa that time na Alexa ranking na, ay, ang ganda ng performance ng ng website ko, Then eventually, marami nang mga nag-collaborate sa akin. When you say collaborate, hindi yung, parang sa vlog din na mag-collab tayo, vlog tayo. Sa blog kasi, merong mga companies na lumalapit sa'yo at nag-o-offer ng services nila in exchange of a product or in exchange for commission. So sa akin naman, I'm happy with AdSense. Wala na akong I don't want to ask for more, but when there's an opportunity naman, di ba, why you don't want to refuse it? So, merong nag-offer sa akin Air Malta. If you don't know Air Malta, it's the national carrier of Malta. So, basically, lahat na nag-approach sa akin is sa travel industry. And then, Skyscanner approached me, Holiday Inn, Qatar Airways, Austrian, and then some domain website like Namecheap.com. So, lahat tong mga to, affiliated ako sa kanila. So, pati Klook na din, Klook.com. So, I have the authority to endorse these companies sa website ko or any of my social media sites or social media accounts. Sinishare ko dito lahat-lahat kung ano yung benefit nito ng company na to. Kasi you cannot even just endorse a company or a product without their approval, right? So ito, allowed ako. So after that, tuloy-tuloy na. Up until now, I'm still earning revenue. Although na medyo hindi ako nakapagsulat one of these days kasi nga medyo busy ako. Pero you got the idea. So, moral of the story or my story is, don't stop. Kung meron ka mang gustong gawin, it's not too late for you to follow what you want. Kasi ako, 23 years old, and then up until now, ginagawa ko pa din. I'm turning 30 now, so gone are the days, ilang years na. Yet still, I'm still doing this passion of mine. And I'm enjoying it.
So, kapag nasa edad ka na ganito, or nasa level ka or stage na ganito, it's not too late to follow what you want or do what you want. Kasi, sabi nga nila, you only live once. Just, take that opportunity. Diba? You didn't grow up, find a job just to pay your bills every month. Diba? Ito kasi you can consider vlogging as, a side hustle. Meron kang nakukuhang extra dito, and then if you want to buy something, you can take this. You can take the money from this revenue na nakukuha mo and then buy something or invest into something as well. It's up to you guys. So, ayan, meron na akong social media accounts sa YouTube, Instagram, sa Facebook. Of course, naka-establish na din ako sa Facebook. I have around 11,000 followers. YouTube naman around 1,400. TikTok, I'm not fan of TikTok, but I just want to have my own account there actually. But I'm still sharing the contents there. Twitter, and yung Google Plus nga. Pero sadly, wala ng Google Plus. So that's it. Thank you so much for listening sa aking podcast na to, and I hope you have learned something from this podcast. Once again, Sadie here, signing out. Bye!